Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako uli si JDB. Tara, pag-usapan natin ito. Ito ho yung kakaano lang rito inaugurate ng ating Pangulo diyan sa New Upper Wawa Dam. Okay, ni ano yan proyekto po ito ni dating Pangulong Duterte. Okay, proyekto niya yan. So ibigay natin yung credit kung kanino naman po talaga ito. Okay, so sa kanya po yan. Kaya lang ho, ito po yung pinangangambahan ng mga tao na kapagka ito po ay, nasira, naku ho, talagang ito raw ang magpapalubog sa Montalban, San Mateo, Marikina at siyempre maging sa Quezon City. Marami ho ang madadali diyan, okey? Correct, malapit nang matapos ito, Manuel, 'yan. Ito tingnan niyo, ito yung, nangyari hong pagbaha, okey? Wala pa yung ano diyan, wala pa yung, tawag dito, yung, ah, tubig ulan na naipon mismo nitong dam na 'to. Ibig sabihin kung yun po ay wala yang dam, okey, kung wala ho yang dam na yan, yang New Upper Wawa Dam ay wala, naku, matindi ho ang pinsala natin. Kaya lang meron po ako ditong gustong makita ninyo, okey? Meron akong gusto na na makita ho ng ating pangulo. Okay, sabi ni ano, tulay lang daw 'yan. Ano ba naman 'yan, Ray? Ang ganda naman ng tulay na 'yan. Okay, so eto, 'yan po. Ang sinasabi po dito, eto pong, Wawa Dam, it will take 6 months bago po 'yan mapuno. Balik natin. 'Yan, it will take 6 months. Pero in 3 days, naku grabe, ang itsura ng dam, mapupuno na ho. 'Yan oh, oh, 'di ba? Now, eto po, yung concern dito, okay, ng mga kababayan natin. Eto lang, gilid lang ho ito, bandang itaas na parte. Ah, pak! Kalsada ho yan, sira. 'Di ba? Hmm. Ay, ganun nga. Ang lambot ng lupa, oh. Hindi compacted. Hmm. Putol-putol yung ano, yung kalsada kaagad. 'Di ba? Nilamon agad ng ano, ng tubig. Bakit po nagkaganyan? 'Di ba? Kasi ho, meron sila ritong pagkakamali. Man na. Mga bata oh. Naman na. Anong malambo? Yon. Eto, paliliwanag po ng residente diyan mismo. Ito ang dahilan sa pader na inilagay nila yung tubig na dapat dadaan sa original niyang daanan ay hindi na nakadaan kaya dito nagtakbo Okay? dadaan sa Dito dapat yung dadaanan yan. Ayan. So yung tubig po, ang natural niyang dinadaanan ay padiretso po. Dapat po walang pader. Bagkus ang ginawa nila dapat ay naglagay ng drainage na malaki, yung manhole, lulusot sa ilalim nitong kalsada. Tama? At dapat po rito ay dire-diretso ito sa dam. Diyan po dapat ang diretso, 'di ba? Diyan sa taas ang diretso nito. 'Yan. Oh. Nangyari hinarangan nila, siguro boundary. 'Di ba? So may mali dito sa gumawa. Hindi ho po pwedeng ganito sabihin lang isolated naman 'yan. Medyo malayo naman 'yan dun sa dam. Hello, bahagi po ito ng dam, 'di ba? If over the years makukutkot at makukutkot yung lupa diyan. At alam niyo naman ang ugali ng mga Pilipino.
lalo na yung mga nagme-maintain, madalas po pabaya. Paano ngayon 'yan 'pag biglang nagka-letsi-letsi, yung tibay na inaasahan natin sa pinakaharapan na yung weakest part po ng dam na ito, nandito ho sa may harapan niya diyan oh, nandiyan mismo. Oh, papaano kung yung gilid na ito, 'di ba? Lumambot ng tuluyan 'yan, may mga sinkholes na pala. Dahil po ang tubig gagawa at gagawa 'yan ng daanan. Hahanap at hahanap ng daanan 'yan. At kung magagawa niya na tuntunin ang original niyang daanan, lulusot at lulusot 'yan. Lalo na kung malambot ang lupa. So ganyan po ito kadelikado. So ano ba anong marerekomenda ko rito? Simple lang, i-revisit nila yung daloy ng tubig mula doon sa bundok, 'di ba? At lagyan nila ito ng drainage sa tapat. Abangan nila ng drainage sa tapat na padiretso na rin dapat diyan mismo sa dam. Oh, para dire-diretso na lang, 'di ba? Hindi maaapektuhan yung kalsada, 'di ba? Hindi mapipinsala ito. Pati yung mga kabahayan, hindi rin ho maiipon ang tubig dito ho sa may mga gilid na yun. Dahil magla-landslide yan eh. Oh, ano mangyayari pag nag-landslide yan? Ha? Bagsak po yung pader na yan. And then yung bulto ng lupa, galing sa kabundukan, diretso yan sa may dam. Paano kung mag-crack ngayon yung gilid, di ba? Oh, yan po yung nangyari at ito yung bahay na wasak. Ito yung sinasabi ko. Oh, sira ang pader. 'Di ba? Yung tubig gumawa ngayon, humanap ng kanyang pagdadaluyan. Oh. So, 'di ba? Gawang inchik yata 'tong ano eh, 'tong dam na 'to eh. Oh, ito yung dam na panahon po ni dating Pangulong Duterte. If I'm not mistaken, 2017 dati, nagse-survey na diyan. Andiyan ako noon eh, lagi ako diyan eh. 'Di ba? May property ako diyan eh, sa Wawa Dam. Hmm. Yan, meron drainage. Kaso may bato. 'Di ba? Dapat pinulido muna nila 'to, bago nila inipunan ng tubig, bago nila pinuno. Hmm, delikado. Ayan, oh, yung dam, oh, 'di ba puno na halos, oh, lawak na, oh, malapit ng umapaw, 'di ba? Mukhang nasa critical level na halos 'yun, oh. Ito yung mga basag, oh, sira yung drainage, 'di ba? Malambot ang lupa kasi talaga naman, eh. Dapat ginanyan nila, oh, yung kanina may mga simisemento, dapat gano'n yung paligid. Hindi yung kapiranggot lang. Yan lang ibabaw na yan, eh. Kapagka oras ng umano yan, nakutkot yung lupa tapos tayo diyan, 'di ba? Kaya ho eto nga sinasabi ko dapat ito makarating sa ating pangulo. Sa DPWH, kahit na ito po'y ginagawa ng mga incheck, ito po dapat ay i-revisit. Dahil naku po, hindi po talaga namang, ah, hindi po talagang biro ang ano 'yan, nakalimutan ko na kung ilang milyon, nasa 8 yata, 8 million liters of water ang, daily na kayang ilabas niyan. 'Di ba? Napakaganda kasi nga sabi ko nga, isipin niyo na lang kung wala yang dam na 'yan, eto pa lamang na ulan, tapos yung, galing pa ng Sierra Madre na tubig ay na-hold diyan ng, Upper Wawa Dam, diyan sa Sierra Madre. Bahagi 'yan ng Sierra Madre, ang, Montalban, yung mga kabundukan na 'yan. Kung 'yan po, walang dam, tuloy-tuloy lang ang agos niyan, naku, yari na naman ang Marikina, yari na naman ang SM Marikina, 'di ba? Lusog lusong na naman. Hmm,
Dito na nga lang po sa'min nung panahon ng Ondoy, inabot dito sa bahay ng, sa may hagdan ng hanggang tuhod. Nung inabot kami ng hanggang tuhod, lubog na ho ang Manila. Lubog na, Parañaque, ah, Manila, itong Santa Mesa, yung SM Marikina, yung, SM na lang ang nakalitaw. Ngayon po, naku siguro 20 meters na lang ang layo, aabot na po rito sa'min. Mauulit, kaya nga ako 'wag sanang maulit yung nangyari nung 2009 sapagkat talagang, disaster talaga ito. Hmm, 'di ba? Okay. Again, maganda yung proyekto, but it has to be revisited by the government. Tignang maigi, dapat nakikita ito ng DPWH, alam nila ito dahil dito pa lamang po may sablay. Kapag nanatili na kinukutkot ng tubig, nagkakaroon ng seepage, magkakaroon ng sinkhole yan. Ang sinkhole po ay surprise po ang epekto nito. Hindi natin alam, 'di ba? May malaking malaking hollow na pala sa ilalim, tapos biglang kaboom! At yung impact ng babagsak doon ng mga konkreto, 'di ba, mga bato, baka mamaya mag-cause ito ng malaking ng pressure dun sa lupa na lumambot na over the times, then masira yung bandang harapan at pundasyon sa gilid ng Wawa Dam. Itong Upper Wawa Dam, kawawa po tayo rito. Kami lalo rito na madadali po ng tubig na 'yan. Okay? So yun lang ang issue ko dito. And again, okay 'tong ginawa ni Duterte, maganda po ito. Okay, at ito naman po ay matagal na rin pong nasa plano. Nagkataon lamang nagkaroon ng pondo na inutang niya sa pamamagitan ng build, build, build at naisakatuparan nito. Okay?